Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Dr. Richard and Eric Mata. Excuse me. Tungkol po ito sa pagbisita ni BP Inday Sara sa London, sa United Kingdom. May napanood din akong video posted by Attorney Vic Rodriguez. Halos ganito rin. Inday Sara rocks London. Ako, nagkakahumahog. Talagang grabing reception ng mga Filipino community sa London pagdating ni BP Sara na bagay na hindi ito nangyayari pagbisita ni President Marcos. May mga sasalubong sa kanya, ganun lang. Ito is naghihiyawan. Nandun yung parang nakakita sila ng sobra pa sa superstar o whatsoever. Nakakatuwa, nakakainggit. Sana makasaksi rin ako ng ganitong pagbisita ni BP Sara. Kahit dito lang sa Mindanao, hindi ko pa nakita personally si BP Sara. Sana maka-experience din ako ng sisigaw na Inday Sara! Oh, tignan natin Yan Grabe. Daming tao. Pinahon po ang lahat na mga nagmamahal kay BP Inday Sara. Calm down. Alright? Lahat po magkakaroon ng opportunity. Ladies and gents. Move back po muna, move back. Kayo. To deliver that address, ladies and gentlemen, Her Excellency Vice President. May bayad po ba yung kinausap? Grabe Nakakaiyak. Salamat mga kababayan natin sa London sa inyong mainit na pagsalubong kay BP Sara. Bakit ganyan ang reception ng mga kababayan nating Pilipino kahit saan siya magpunta? Nakikita ko na ang tanging pag-asa na lang ng Pilipinas, of course, ang Diyos, ang lahat ng nangyaring ito is may plano ang Diyos. Sa grabing kahirapan ng Pilipinas ngayon, mga pinagdadaanan natin yung kagagawan ng administrasyong ito, ang pag-asa ng Pilipinas ay si BP Sara. Yan ang nakikita ng karamihang Pilipino. Kaya everywhere na magpunta siya is hinihiyawan, nagkakaroon ng pag-asa ang ating mga kababayan. Yan ang nakikita ko. Kasi yan din ang nararamdaman ko na kahit anumang basta indescribable itong nangyayari sa Pilipinas ngayon. Lugmok na tayo. But there is hope. Pag 2028 na, konting panahon na lang, tapusin na lang natin itong impeachment trial na ito. Sayang-sayang ang gastos. Bilyones ang gastos natin dito sa walang kwentang impeachment na isinasagawa. Biruin mo yan, 25 million pesos per day of trial ginagastos natin. And in the end, alam naman natin na hindi nila makukonvict si BP Sara.
Pat ginagawa nila ito dahil gusto nila talagang sirain si VP Sara. But the latest survey shows that walang epekto itong impeachment trial ni VP Sara sa kanyang popularidad. Mas lalo siyang naging popular, mas lalo siyang minahal ng nakakaraming Pilipino. Of course, meron ding mga iba, hindi mo maiwasan, yung mga loyalist, yung mga kakamping, galit sila kay VP Sara. Kailang problema, mas marami tayo na nagmamahal, umaasa, naniniwala kay VP Sara. Kaya pagdating sa eleksyon, ay talo sila. Oh, ang ganda yung survey ng Pulse Asia. Isa sa mga pinaka-credible na survey group ang Pulse Asia. Palagi nating tandaan ito, Pulse Asia ang mga matitino na survey groups. Pulse Asia, SWS, WR Numero at saka Publicus Asia. Nagsasabi sila ng katotohanan. Pagdating naman sa mga hindi maasahan, wag kayong palinlang sa Okta Research, Tangery at saka RP Mission Development Incorporated plus iba pang mga research na yan. Sa lahat ng classes of society, yung mga mayayaman, ABC, nangunguna si VP Sara. I think nasa 48% ang kanyang rating. Sa Class D, 58%. Class E, yung mga nasa laylayan, 59%. Ganyan po ang lakas ni VP Sara. Sa face-up sa mga kandidato kung one-on-one match up nila ni VP Lenny, talo si VP Lenny. I think nasa 57% ang rating ni VP Sara, 37% lang si VP Lenny. One-on-one with Risa Hontiveros, ganun din, mas lalo na. Kahit three-way fight, kahit anong mga paris-paris, yung ginawa ng Pulse Asia, lumalabas. Runaway winner si VP Sara. Kaya konting panahon na lang, mga kapwa ko DDS, there will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. Makakaupo ang isang Duterte na naman sa Malacanang. Yan ang pag-asa natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako dire sa panimalay ni Auntie Pilar Tumupas nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 sa Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. So ato gid maklaro nga dako na gid ang buslot sa ilang atop. So natagaan din ni siya og yero nga iyang ipuli sa iyang atop. Karon mo na ni ang gihatag nga yero nga 5 kabuok nga digis. So ilan ang ipuli sa ilang atop nga buslot na. Una, salamat sa Ginoo nga tabang sa sin. Sa ako di pa makataod na ako kay wala pa akong bana. So dili pa nimo anti makaatop tungod kay wala pa siyang call. Oo, di pa na ako makatop kay. Oo. Di ko pa kakaya. Kini diri sa San Alahay 73 nami ang natabangan sa sin. Hinaot unta mapadayon pa ang pagtabang sa amuha. So Daghang kay salamat. so si 23 na mo anti ka pamilya Oo. nga natabangan dinhi. Oo. So dagan pagid anti ang nanginahanglan. Adagan pag unta nang hinahanglan. Oo, so kuan pagyod kanang naapay inyong mga silingan, hinahanglan gyapon og tabang. Naa pa. So pila na imong edad ante? 53 na ko. Si Angkol, 56. pila ka buk imong anak ante? 5. So 5. Unsa inyong mga trabaho ante? Umara. Mag-uumara. O aya ra gyapon makakaon kung 4 ka bulan. 4 ka bulan aya gid maka-harvest. Ay, makarbis. So napa ka estudyante ante? Wala. Wala na. So tuig pa just kuya tong kalis kinagtigom pa. So alanganin pa sa panginabuhian. Alanganin pa. So salamat kayo ante. Sige.